Magandang umaga, hapon at gabi sa inyong lahat, especially po sa iyo ma'am. Nandito po ako ngayon para mag-continue ang report sa Group 3 or sa Unit 3 sa topiko na magbabahay-bahay. Ako po si Franz Andre A. Sandimas sa section ng BS Ed Math 2P. Ang pagbabahay-bahay ay isang tradisyong Pilipino na nagbago dahil sa pag-usbong ng teknolohiya at social media, kung saan napalitan ang personal na pakikipag-ugnayan ng online na komunikasyon. Sa kabila nito, nananatili itong mahalaga lalo na tuwing Pasko at Araw ng mga Kaluluwa bilang simbolo ng pagbubuklod ng pamilya, paggalang sa nakakatanda at pagtanggap ng panauhin. Ipinapakita rin ng teksto na ang tradisyong pangangaluluwa ay unti-unting nagbabago at naapektuhan ng impluwensyang kanluuranin. Ngunit patuloy pa ring sumasalamin sa kultura at pagkakaisa ng pamayanang Pilipino. So, ang pagbabahay-bahay ay isa ito siyang tradisyong Pilipino na matagal ng bahagi ng ating kultura. Kapag sinasabi natin ng pagbabahay-bahay, ito yung pagbisita natin sa mga kamag-anak, kaibigan o kapitbahay, lalo na tuwing Pasko at Araw ng mga Kaluluwa. Noon, ginagawa talaga ito ng personal. May kumakatok sa bahay, may kwentuhan at may pagsasalo-salo. Ngayon, dahil sa pag-usbong ng teknolohiya at social media, nagbago ang paraan ng pagsasagawa ng tradisyong ito. Sa halip na personal na pagbisita, mas madalas na tayong bumabati gamit ang chat, video call or social media posts. Kahit ganito na ang nangyayari, mahalagang tandaan na hindi nawawala ang diwa ng pagbabahay-bahay. Ipinapakita pa rin ito ng pakikipag-ugnayan at ang pagpapahalaga natin sa relasyon sa pamilya at komunidad. Mahalaga ang tradisyong ito dahil sumisimbolo ito ng pagbubuklod ng pamilya, paggalang sa mga nakakatanda at pagiging bukas sa pagtanggap ng panauhin. Kasama rin dito ang pangangaluluwa na unti-unti ring nagbabago dahil sa impluwensyang kaunlarin. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, nananatili pa rin ang kahulugan ng tradisyong ito bilang paraan ng pagpapakita at pagkakaisa ng pagmalasakit sa kapwa. Sa madaling salita, nagbago man ang paraan, nanatili pa rin ang kulturang Pilipino at ang pagpapahalagang kaakibat nito. Ang kasunod, Pulong Bayan. Ang Pulong Bayan ay isang formal at mahalagang gawaing pangkomunikasyon ng mga Pilipino na nagsisilbing konsultasyon sa mamamayanan upang talakayin at paghandaan ang mahalagang usapin. Pinangungunahan ito ng leader na nagbibigay daan at nagpapahayag ng opinyon at mungkahi ng mga kalahok habang nanatiling nakatauhan at talakayan sa tiyak na paksa. Ipinakita ni Dr. Jose P. Rizal sa Kabanata 20 ng Noli Me Tangere ang kahalagahan ng pulong ng konteksto ng pagdiriwang ng kapistahan sa bayan ng San Diego, kung saan nagbigay ng panukala ang mga kalahok, gayunman nawalan ito ng saysay dahil sa mga nauna na desisyon ang kura parokos na si Padre Damaso tungkol sa mga gawain tulad ng prosesyon, sermon, misa, mayor at komedya. Sa kabuuan, binigyang diin na mahalaga ang pulong bayan sa pagpapatibay ng mga batas at regulasyon, lalo na yaong may direktang epekto sa mamamayanan bilang nagbabayad ng buwis sapagkat nagiging walang bisa ang mga patakaran kung walang sapat na konsultasyon sa publiko. Maliwanag na isinasaad sa Saligang Batas ng 1987 na ang kapangyarihang lehislatibo ay iginawad sa mataas na ang Senado at mababang kapulungan or House of Representatives ng Pilipinas. 24 ang kabubuang bilang ng dapat na ihalal na senador samantalang 250 naman para sa mga kongrehista.
Maliban kung may ibang itatakdang batas, 20 bahagi nito ay kinatawan ng party list. So, ang pulong bayan ay isang mahalagang pormal na paraan ng konsultasyon kung saan binibigyan ng pagkakataon ang mamamayanan na magpahayag ng opinyon tungkol sa mahalagang usapin sa komunidad. So, ganun ang ginagawa ng ating mga tao sa loob ng pulong na bayan. Ang ginagawa nila is pinangungunahan ito ng mga lider at nagsisilbing boses ng publiko sa paggawa ng desisyon. Kasi makikita ito sa No Limitang Hearing Dr. Jose Rizal kung saan ipinakita na nawawala ng saysay ang pulong kapag may nauna ng desisyon ang mga makapangyarihan. Sa kabuuan, binibigyang diin nito ang mga batas at patakaran ay nagiging makabuluhan lamang kung may sapat na konsultasyon sa mamayanan, gaya ng prinsipyo ng demokrasya na nakasaad sa Saligang Batas ng 1987. Proseso sa pagbuo ng batas. Tungkulin ng Kongreso sa pagbuo ng batas na tiyaking nasusunod ang Saligang Batas ng Pilipinas. Sa prosesong ito, dalawang pangunahing dokumento ang inilalabas: ang panukalang batas or bill at ang resolution. Ang resolusyon ay nagpapahayag ng mga prinsipyo at pananaw ng mataas at mababang kapulungan at maaaring maging joint resolution, simple resolution, or concurrent resolution. Upang maging ganap na batas, ang isang panukalang batas ay kailangang aprubahan ng mababang kapulungan, mataas na kapulungan, at ang Pangulo ng Pilipinas. May kapangyarihan ang Pangulo na tumutol sa panukala sa pamamagitan ng veto power, ngunit kung walang aksyong gagawin ng Pangulo, otomatikong nagiging batas ang panukala. Maaari namang balewalain ng Kongreso ang veto sa pamamagitan ng dalawang katlong or 2/3 na boto ng mga kasapi ng bawat kapulungan. So, dito sa proseso ng pagbuo ng batas is, alam nyo ba, ang Kongreso ay may tungkulin na siguraduhing lahat ng batas ay naaayon sa Saligang Batas. Bakit? Sa proseso ng paggawa ng batas, may dalawang dokumento, ang panukalang batas o bill at ang resolution. Ang resolution parang pagpapahayag lang ng opinyon ng Senado at mababang kapulungan, hindi agad nagiging batas. Para maging batas ang isang panukalang batas, kailangan itong aprubahan ng mababang kapulungan pagkatapos ng mataas na kapulungan at sa kapipirmahan ng Pangulo. May kapangyarihan ng Pangulo na i-veto or kumbaga yung itutol ang batas na ipinasa sa kanya. Pero kung walang aksyon, otomatiko na itong nagiging batas. At kung i-veto man, pupwede rin itong balewalain ng Kongreso kung makakuha ng 2/3 boto or 2 out of 3 na boto sa parehong kapulungan. Sa madaling salita, maraming checks and balances. Lahat ng hakbang ay para siguraduhing patas at legal ang batas na ipinapatutupad sa bansa. Nandito na tayo sa papalapit na pagtapos ng aking report, ang tiyak na proseso sa pagbuo ng batas sa Pilipinas. So, babasahin ko lamang yung mga titulo or mga subtitulo ng kada numero. So, dito sa ang tiyak ng proseso, mayroon tayong siyam na proseso sa end ng slide na ito. So, sa unang slide, makikita natin ang unang dalawang proseso. Ang paghahanda ng panunukalang batas o bill o sinasabing batay sa hiling ng miyembro, kailangang gumawa o bumalangkas ng panukalang batas bill ang mga kasaping kapulungan ang bill, Drafting Division ng Reference and Research Bureau. At ang pangalawa naman is pagsasagawa ng unang pagbasa ng panukalang batas. So, lahat ng proseso ay aking lamang ipapaliwanag sa madadaling na salita. So, sa una nating proseso na kung saan ay ang paghahanda ng panukalang batas o bill, ang ibig sabihin lamang nito ay kapag may isang membro ng Kongreso
na may idea o hiling na gumawa ng bagong batas, hindi siya basta-basta gagawa lang ng dokumento. Dito pumapasok ang Bill Drafting Division ng Reference and Research Bureau. Ang tungkulin nila ay tulungan ang kasabing kapulungan na balangkasin at ihanda ang panukalang batas, siguraduhing malinaw, tama ang terminolohiya, at sumusunod sa umiiral na batas ng saligang batas. Sa madaling salita, ang Bill Drafting Division ang parang tagapag-ayos at tagapagplano ng panukalang batas bago ito opisyal na isumite para sa deliberasyon sa Kongreso. Sa pangalawang proseso naman na ang tawag ay pagsasagawa ng unang pagbasa ng panukalang batas, sinasabi naman dito is, sa unang pagbasa ng panukalang batas, isusumite muna ang bill sa Bills and Index Service para mabigyan ng numero at makagawa ng kopya. Pagkatapos nito, may 3 araw para maisama ang panukalang batas sa order of business para sa first reading. Sa mismong pagbasa, babasahin ng Secretary General ang titulo at numero ng bill at ang Speaker ng mababang kapulungan ang magtatalaga kung saang komite ito irerepaso para sa karagdagang pagsusuri. Ang pangatlong proseso na ang tawag ay pagkilos ng komite. Sa pangatlong proseso na ang tawag ay pagkilos ng komite. Sa pagkilos ng komite, unang susuriin ng komite ang panukalang batas upang malaman kung kailangan ng pampublikong pagdinig, kung saan maaaring imbitahan ng iba't ibang sektor, eksperto at akademiko para talakayin ang issue. Kung sa pagsusuri ay hindi na kailangan ng pagdinig, tatalakayin na lamang ito sa loob ng komite. Sa proseso ng deliberasyon, maaaring gawin ang mga sumusunod: baguhin o i-modify ang panukala, pagsamahin ang mga katulad na panukala, o maghanda ng substitute bill. Pagkatapos nito, maghahanda ang komite ng ulat na ipapasa sa Plenary Affairs Bureau para sa susunod na hakbang sa deliberasyon ng Kongreso. Pang-4, pang-5, pang-6 at pang-7 proseso sa paggawa ng tiyak na batas. Ang pang-4 ay ikalawang pagbasa, ang pang-5 ay ikatlong pagbasa, ang pang-6 ay paghahatid ng bill sa Senado, at pang-7 ang pagkilos ng Senado. Sa ika-4 na proseso na ang tawag ay ikalawang pagbasa, una, irerehistro at bibigyan ng bilang ng Bills and Index Service ang ulat ng komite, at isasama ito sa order of business para sa pagtatalaga ng Committee on Rules. Ang Committee on Rules naman ay ang gagawa ng schedule para sa ikalawang pagbasa. Sa mismong sesyon, babasahin ng Secretary General ang schedule kabilang ang pagkakahati ng kapulungan at pagtawag ng bawat membro para sa kanilang boto. Sa ika-5 proseso naman or ikatlong pagbasa, kung maaaprubahan ang panukalang batas batay sa pagsang-ayon ng karamihan ng mga kasabing dumalo, ito ay ipapasa na sa archives o collection ng mga opisyal na dokumento para itala bilang bahagi ng record ng Kongreso. Sa ika-6 na proseso na ang tawag ay paghahatid ng bill sa Senado, pagkatapos maaprubahan ng mababang kapulungan, ang panukalang batas ay ipapasa sa Senado. Dito, susuriin at tatalakayin ng Senado ang nilalaman ng bill. Kung aprobado rin ng Senado ang bersyon na ipinasa ng mababang kapulungan, magkaroon na ito ng pagsang-ayon at handa na para sa sunod na hakbang patungo sa pagpapatibay bilang batas. Sa ika-7 na proseso o pagkilos ng Senado, dumadaan ang panukalang batas sa halos kaparehang proseso ng mababang kapulungan. Susuriin ito ng Senado, maaaring ipasa sa mga komite para sa masusing pagtatalakay, isasagawa ang ikalawa at ikatlong pagbasa at kukuhanan ng boto ng mga senador
bago maaprubahan o tatanggihan. At para naman sa ating huli na dalawang proseso, ang pangwalo, ang ikawalo at ikasyam. Ang ikawalo na ang tawag ay Komite ng Pagpupulong at ang huling proseso ng ikasyam, paghahatid ng panukalang batas sa Pangulo. Sa ikawalo na proseso o ang Komite ng Pagpupulong ay binubuo ng mga kasapi mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso na may layuning ayusin at pag-usapan ng mabuti ang mga probisyon ng panukalang batas. Maaaring magdagdag ng bagong probisyon ang mga kasapi kung kinakailangan. Pagkatapos ng deliberasyon, maghahanda ang komite ng ulat na dapat pirmahan ng lahat ng dumalo, kasama ang tagapangulo o chairman. Ang ulat na ito ay kailangang maaprubahan ng parehong kapulungan at hindi pinapayagan ng anumang pagbabago nito. At sa ating panghuli na proseso o ang tawag ay paghahatid ng panukalang batas sa Pangulo. Kapag naaprubahan na ng parehong kapulungan ang panukalang batas, ipapadala na ito sa Pangulo. Kasama rin sa ipinapadalang kopya ang mga pirma ng Senate President at House Speaker. At sertipikado rin ito ng kalihim ng Senado at Secretary General ng mababang kapulungan bago ito maabot sa Pangulo para sa pagpapatibay. Sa kabuuan ng aking report, malinaw na ang paggawa ng batas sa Pilipinas ay isang maingat at sistematikong proseso na nagsisimula sa paghahanda ng panukalang batas, pagdaraan sa tatlong pagbasa sa mababang kapulungan, pagkilos ng komite, at pagsusuri ng Senado bago tuluyang ipadala sa Pangulo para sa pagpapatibay. Bawat hakbang ay may layuning tiyakin ang batas ay naaayon sa saligang batas, may sapat na konsultasyon at may partisipasyon ang mga miyembro ng Kongreso. Makikita rin dito ang kahalagahan ng bawat institusyon mula sa Bill Drafting Division, Committee on Rules, plenary sessions hanggang sa Senado sa pagsisiguro na ang batas na maipasa ay makatarungan, malinaw at makabubuti sa mamamayanan. Sa huli, ipinapakita ng prosesong ito ang checks and balances ng ating lehislatura at ang kahalagahan ng tamang proseso upang mapanatili ang integridad at epektibo ng ating mga batas. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli, magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po.